I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Siya ang matibay mong buo. Siya ang ating kakapitan sa oras ng ating pangangailangan. Regardless sa ating nararamdaman ngayon, may sakit ka man o wala, tayo magpupuri sa ating Panginoon. Because our God is so big, so strong and so mighty. Oh. Nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiworks. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He is my strength when I cannot go on. Peace is when all my power is gone. Oh, oh, oh,
and He is my song, He is my song, for He has rescued me. Joy, now He has set me free. Praise to my Father be. My God is all I need. Papuri sa'yo, Panginoon. Let us declare, my God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Papuri sa iyo, Panginoon, ang pagtakinay para sa iyo. We will celebrate your name. No other like Jesus. God, tayo mag-enjoy siyempre. We are worshiping God. Our God is great. Praise the Lord, and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy, and great is His grace. Slow to encourage in the heart, He will never change. Our mouths will sing and praise His name. Forever and ever we are surrender. We declare and say that the name above all names is higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Let us shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, praise the Lord, and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy, and great is His grace. Amen. Slow to encourage in the heart, He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever we are surrender. We declare and say that the name above all names is higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Let us shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other than the name above all names is higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Let us shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, there's healing in the precious name of Jesus. There's power in His name. There's power in the mighty name of Jesus. So we declare blessing, authority, honor and victory, glory and majesty. In Jesus we declare that the name above all names is higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Let us shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other name above all names.
Thank you for giving us the voices, Panginoon, na purihin kayo. Thank you, Panginoon, sa mito ng boses, Panginoon, na inyong binigay para sa amin. Lord, kami ay patuloy na magpupuri, aawit, magpapasalamat, at tutugtog, Panginoon, para lang sa amin sa inyong kapurihan, Panginoon. Holy, anointed,
Jesus, oh Jesus, Jesus. We say Jesus, sweet Jesus, you're so holy, holy and anointed one. Jesus, oh Jesus, 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 oh risen and exalted one. Jesus, your name is like honey on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus. We thank Jesus. Jesus, you're so holy, holy
You Yes, you are worthy. worthy of your name. Worthy is your name. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, worthy is your name. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Tunay nga po, Panginoon, dakila ang iyong pangalan. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, kami ay patuloy nalalapit sa iyo, O Diyos. Patuloy po namin itataas ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama. Dahil ikaw ang Diyos na walang katulad, walang kaparis. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na marapat na aming paglagatan ng aming pong pananampalataya. May mga panahon na dumarating sa aming mga buhay, mga panahon na hindi namin inaasahan, pero salamat, Father God, ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya muli, O Diyos, sa umagang ito, patuloy po namin itataas ang iyong dakilang pangalan. Patuloy po namin luluwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Dahil ang pangalan mo po, Panginoon, ay higit sa lahat ng pangalan. Lord Jesus, sa umagang ito po, Panginoon, muli kami ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, at patuloy, Panginoon, na inaamin na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala nga kaming magagawa. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, muli turuan mo kami na patuloy na magtiwala sa iyo. Patuloy na may lagak ang lahat ng bagay sa iyo po, Panginoon. Ama, minsan pa, patuloy po kaming mananahan sa iyo pong presensya sa umagang ito. Hayaan po, Panginoon, na ang apat na sulok ng lugar na ito ay punuin mo ng iyong kapangyarihan. At ganoon din po, Panginoon, salamat. At muli binigyan mo kami ng kauhawan sa iyong mga salita. At hayaan mo po, Panginoon, ang bawat salita na maahayag sa umagang ito ay muli, Panginoon, magbigay sa amin ng kabusugan sa aming po mga espiritual na pamumuhay. Na magbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan sa aming pong pananampalataya. At amin patuloy na makita at maunawaan kung bakit mo kami tinawag at pinili. Kaya, Ama, minsan pa, Panginoon, muli, O Diyos, sa amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang kabuuan ng aming pong pagtitipon na ito. Alisin mo sa aming pong kalagitnaan ang kawalang pananampalataya, ang kawalang interes sa iyong salita, at anumang distraction, Panginoon, na pwedeng gawin ng kaaway ay aming sinasawat at sinisira sa pangalan ni Jesus. At aming dalangin, O Diyos, ang isang bukas na kalagitnaan, ang malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Kaya muli, O Diyos, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hindi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y natutuwa. Katabi kita ngayon. Amen? Sino dito yung tuwan-tuwa na siya po ngayon ay nandito sa bahay Panambahan? Amen! Amen? Wala pong pinaka-mainam at pinakamagandang lugar na dapat po nating puntahan
kundi ang bahay panambahan ng ating pong Panginoon. Kasi ang kakatagpuin po natin ay hindi tao, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen? Sabi mo sa katabi, kapatid, ang kakatagpuin mo ngayon ay ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Ganon tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Alam ko po, marami po sa inyo, kahapon ay medyo natakot, nag-alala, kasi pagkising po natin, bigla na lang tumataas yung tubig sa ilog. At may mga lugar na umapaw at may mga bukid na inabutan na naman ng tubig. Sino mag-aakala na walang ulan sa atin? Biglang aapaw yung ilog. So, doon po natin makikita na may mga pangyayari sa ating po mga buhay na hindi po natin kontrolado. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Kaya nga sa buhay po natin, mainam na maipagkatiwala natin lagi sa ating pong Panginoon. Amen? Maipagkatiwala natin lagi sa ating pong Panginoon. Noong nakaraang linggo, naalala niyo po ba yung ating pong pinag-aralan? Pinag-aralan po natin yung buhay ni Apostol Pablo, kung saan, kung paano siya nagkaroon ng karanasan sa ating pong Panginoon. At nakita po natin doon na mula from a persecutor of the church ay naging tagahayag siya ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoon sa mga hintil at sa lahat ng mga tao noong kanyang panahon. Amen? At nakita po natin na hindi basta lamang siya ay nagkaroon ng personal encounter sa Diyos, kundi meron din ginamit ang ating pong Panginoon na isang mananampalataya na nananalangin sa ating pong Panginoon para muling maranasan ni Pablo ang pagkilos at paggalaw ng Diyos sa kanyang pong buhay. Amen? So makikita po natin na ang bawat mananampalataya o bawat tagasunod ni Kristo, hindi lamang po tayo tinawag at pinili ng ating pong Panginoon at maging kabilang sa ating pong iglesia para tayo po ay i-enjoy lamang po natin yung kabutihan at blessing ng Diyos sa ating pong mga buhay. Hindi lamang na tuwing araw po ng linggo ay pupunta po tayo dito para magpuri, sumamba sa Diyos at tumanggap at makinig ng kanyang mga buhay na salita, kundi higit sa lahat, meron pang mas malalim na dahilan ang ating pong Panginoon kung bakit tayo ay kanyang tinawag at pinili. And the reason is, tayo ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon dahil tayo ay gagamitin ng Diyos para sa buhay ng iba. At sino po yung ginamit ng Diyos sa buhay ni Saulo para maranasan niya muli ang pagkilos at paggalaw ng Diyos sa kanyang pong buhay? At hindi lamang maranasan niya na siya'y muling makakita. Dahil nung na-encounter niya ang Diyos doon sa daan ng Damascus, sabi po ng Biblia, siya ay hindi na nakakita dahil sa tindi ng sinag ng ilaw ng kanyang o liwanag na kanyang nakita doon sa daan ng Damascus. At ang ginamit ng Diyos ay si Ananias. At si Ananias po ay isang mananampalataya. He knows
who Jesus is? Sabi ng Biblia, he also a followers of Jesus. Kaya nga nung siya ay kinatagpo ng Diyos, siya po ay nananalangin. At habang siya nananalangin, siya ay nakatanggap ng vision mula sa ating pong Panginoon na kailangan niyang puntahan itong si Saulo na papunta sa bahay ni Judas. At doon ay kanyang papatungan ng kamay upang itong si Saulo ay muling makakita at maranasan niya ang pagdaloy na banal na espiritu ng ating pong Panginoon. At yun nga po ang nangyari. At makita po natin na after na mapatungan ng kamay ni Ananias itong si Saulo at muli siyang nakakita at siya'y napuspos ng banal na espiritu ng ating pong Panginoon, hindi agad-agad ay umalis itong si Saulo para ipangaral ang salita ng ating pong Panginoon. Sabi ng Biblia, he waited and he stayed for many days with the disciples, with the believers, kung saan po niya muling naranasan ang kilos at galaw ng ating pong Panginoon. At nung dumating po yung tamang panahon, saka lamang umalis itong si Saulo at nagsimula na niyang ipahayag at ipakilala at ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga buhay. Amen? So, meron pong tamang panahon, may panahon ng paghihintay, may panahon ng pagtanggap, at merong panahon ng paghayo. Okay? So, yun po yung ating pong pag-aaralan sa umaga nito. Upang sa ganon, hindi lamang tayo ay excited lagi sa pwede natin gawin, kahit na alam natin na pwede tayong gamitin ng ating pong Panginoon, but we need to understand how important it is, why we need to wait and receive until we can go out and be a witness to others. Amen? Buksan po natin ang ating po mga banal na kasulatan sa aklat ng Gawa. Kabanatang 1 mula po sa talatang 4 hanggang sa 8. Acts chapter 1 beginning verse 4 up to verse 8. At ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ka noon, isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw, ay babautismuhan kayo sa banal na espiritu. Minsan nang nagtitipon sila, tinanong nila si Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, hindi pinahintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Ngunit, in verse 8, ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. So ito yung
pangako ng ating pong Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad dahil malapit na siyang muling bumalik sa Ama. Okay? At dahil sa bagay na ito, alam ng ating pong Panginoon na pag iniwanan niya muli itong kanyang mga alagad, pwede na sila po ay magkaroon ulit ng takot. Baka yung iba sa kanila ay pwedeng lumayo o bumalik ulit sa kanilang dating pamumuhay. Dahil nangyari na yun Naalala niyo po, noong si Jesus ay mamatay at nung siya idilibing at nung pagkalipas ng 3 araw, pinuntahan nila yung libingan, hindi na nila nakita yung katawan ni Jesus, sila ay lalong natakot. At dahil sa bagay na iyon, marami sa kanila ang nagtago dahil sa takot na sila ay hulihin at maikulong at baka patayin dahil sila ay lantad at kilalang tagasunod ni Jesus. At ang katotohanan, isa sa mga bumalik sa dating buhay ay itong si Pedro, na 3 beses niyang itinatwa ang ating pong Panginoon. Muli siyang bumalik sa pangingisda sa kanyang dating pamumuhay. Pero nung muling nagpakita ang ating pong Panginoong Jesus, saan niya muli natagpuan ito si Pedro? Sa dagat. Sa dalampasigan. Na muling nangingisda. Na kung paano niya unang kinatagpo itong si Pedro doon din sa dalampasigan. Ano? Na nung panahon na yun, wala siyang nahuli kahit isang isda. Ganon din, nung muli niyang katagpuin itong si Pedro, namamalakaya sila, pero wala din silang mahuli. Pero muling kumilos at gumalaw ang ating pong Panginoon. So, nakasama nila ng 40 araw muli ang ating pong Panginoong Jesus. At muli silang sumigla. Muli silang naging matapang. No? Pero, biglang sasabihin ni Jesus, na malapit na siyang muling pumunta sa Ama, pero anong pangako niya? Huwag kayong mag-aalala. Huwag kayong matatakot. Kasi ipapadala ko ang banal na Espiritu. At iyon ang magbibigay sa kanila ng tapang, magbibigay sa kanila ng lakas, at yun ang tutulong sa kanila upang may pagpatuloy nila ang nasimulan ng Diyos sa kanilang buhay upang patuloy na mapalawig ang paghahari ng Diyos at pagpapahayag at pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Okay? So, makikita po natin na kailangan ng mga alagad ni Jesus ng tinatawag na empowerment. If the apostles, they need empowerment in their lives so that they can fulfill the Great Commission, ganun din po tayo. Amen? We need empowerment. Kailangan natin ng pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil alam ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay merong limitasyon. May mga bagay na hindi nila kayang gawin. At ganoon din po ang Diyos pag tayo ay tinignan ng ating pong Panginoon. Bagamat tayo ay mananampalataya na at pinag-aaralan na natin ang salita ng Diyos at patuloy po natin pag-aaralan ang salita ng Diyos. Dahil ang pag-aaral po natin ay hindi po natatapos, ito'y tuloy-tuloy. At habang lumalalim ang ating pagkakilala sa ating pong Panginoon, ang lahat ng ito ay hindi sapat. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Ang lahat ng nalalaman mo ay hindi sapat. Lahat ng karanasan mo sa Diyos
ay hindi sapat. Amen? So, lahat ng nalalaman natin, lahat ng karanasan natin sa Diyos ay hindi sapat. That's why we need the empowerment of the Holy Spirit in our lives. Kailangan natin na ma-empower po tayo. At yun yung pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. But before they will receive the empowerment of the Holy Spirit upon their lives, they need to wait. Kailangan nilang maghintay. So, dito po sa text na aking pong binasa, meron pong 3 keywords na dapat po nating bigyan ng pansin. Ano po itong 3 keywords na ito? Yung the word na wait, receive, and witness. Waiting, receiving, and witnessing. Ito yung 3 bagay na napakalaga na ating pong matutunan sa ating pong mga buhay dito po sa talatang ito. And the word wait, dito po sa talatang ito na binanggit, especially in verse 4. Sabi ganun, to wait is to make room in order to allow the Holy Spirit to empower and to speak to us. Na kailangan sa ating pong paghihintay ay bigyan natin ng puwang ang banal na Espiritu ng Diyos na makakilos at makagalaw sa ating pong mga buhay so that He can empower us. Okay? And then pangalawa, and the word receive is to be the room for God's power to move in and through our lives. So una, in our waiting, make a room, to the Holy Spirit na ito'y makakilos ng malaya sa ating mga buhay. And then, to be able for us to receive the Holy Spirit, kailangan tayo po yung magiging daluyan ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. And then after we receive the empowerment of the Holy Spirit, then ito na lamang po yung panahon na kailangan po natin humakbang, lumabas sa ating comfort zone, at tayo po ay magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga tayo tinawag to be a witness kasi ang ating iahayag at ipapakilala sino? Si Jesus. Not your life, not our church, but be a witness of Jesus. Hindi kagaya ng ibang mga grupo, ang ipinapakilala nila ay yung leader nila o yung pangalan ng kanilang iglesia. Pero ang tunay na tagasunod ni Jesus, a true witness of Jesus, hindi nila ipinapakilala ang pangalan ng kanilang iglesia o ng kanilang leader o ng kanilang pastor, kundi ang ipinapakilala lamang nila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pero hindi natin babalwalain na ipatutuo po natin ang mabubuti at magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo pinagpala ng Diyos, kung paano tayo pinagaling ng ating pong Panginoon, kung paano kumilos, kumalaw ang Diyos sa mga sitwasyon na sa tingin natin ay wala ng solusyon, pero ang Diyos ay kumilos. Yung mga ganong mga pangyayari
ay kailangan po natin ibahagi at i-share at ipatotoo. Pero huwag tayong darating sa punto na ang nagiging bida na sa ating pong pagpapahayag o pag-witness ay yung sarili na natin o yung pastor natin o yung pangalan ng ating pong iglesia. Tandaan po natin, walang sino mang leader o pastor o walang sino mang tao o iglesia ang pwede makapagligtas sa tao, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Malinaw po ba? Dapat malinaw po sa atin yun. Na walang ibang pangalan na isinulat sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus lamang. At walang ibang daan, na pwedeng gamitin ng Diyos, ng tao, na upang siya'y makaparoon sa Ama, kundi ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. So, malinaw po yan. No? So, learn to wait and receive, and only then to become a witness of Jesus. Sa buhay po natin bilang mananampalataya, napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng Spirit-empowered life. Yung hindi ka lamang na-empowered ng salita ng Diyos, but you are also empowered by the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Yung Holy Spirit ang tutulong sa atin. Di ba sabi ni Jesus, hintayin nyo ang banal na Espiritu Santo na siyang magiging katuwang nyo. Magiging kasama nyo. No? Magiging katulong nyo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kasi tayo, mouthpiece lamang po tayo. Okay? Tayo taga-dala lamang ng Ebanghelyo. Pero ang kumikilos, sa buhay ng tao at humihipo ng puso ng tao, nagkukonvict sa tao ay walang iba, ay ang Holy Spirit. So, kailangan po natin talaga yung tinatawag na Spirit-empowered life. Na ito'y magagawa lamang sa pamamagitan ng pagbaba at pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tingnan niyo po sa buhay ng mga alagad ni Jesus. In Acts chapter 2. In Acts chapter 2, verse 1 to 4, makikita po natin dito how the disciples of Jesus, they received the empowerment of the Holy Spirit. Di ba kanina sabi ni Jesus, hintayin nyo. Wait for the Holy Spirit. Pero alam niyo po, nung sinabi ni Jesus yun, marami ang nakikinig kay Jesus. Hindi lamang po 12 disciples sa kanya sinabihan. Marami po sila noong mga oras na ito. Kaya nga, ayon sa pag-aaral, itong mga nakarinig ng sinabi ni Jesus, lagi silang pumupunta doon sa upper room. Na kung saan doon sila ay sama-samang nananalangin, pinagsasaluhan ng salita ng Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos, pero inabot sila ng matagal na panahon. Hindi naman sinabi ni Jesus na wait for the Holy Spirit. Ay kinabukasan, tinanggap na nila. So, mula sa maraming mga tagasunod ni Jesus, ito ay nabawasan at naging ilan na lang 120. At nung 120 na sila, nung sama-sama pa rin silang nandoon sa upper room, nananalangin, nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon, doon lamang bumaba ang banal na Espiritu ng Diyos sa kanilang pong mga buhay.
Kaya nandito po sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, ano sabi po dyan? When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them, or each one of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Okay? So, ano nangyari? When they wait, they receive. Okay? And then when they receive, naranasan nila yung pagkilos at paggalaw ng banal na Espiritu sa kanila pong mga buhay. Di ba? Pag ikaw ay meron tinanggap, mararamdaman mo yun eh. Amen? Posible bang ikaw ay tumanggap ng isang basong tubig at ito ininom mo at hindi mo naramdaman na iyon ay dumaloy sa iyong lalamunan? Mararamdaman mo. So lahat ng bagay na darating sa ating mga buhay at ating tatanggapin, ito'y mararamdaman at mararanasan natin. So merong tinatawag na manifestation. Okay? Meron pong manifestation na mangyayari at mararanasan ang sino mang tatanggap, lalo-lalo na kung ito yung pagkilos at pagbaba ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. At ano ba dahilan why we need to be empowered? Why we need to be filled by the Holy Spirit? Ano ba dahilan? Bakit napakalagang bagay na ito? Gaya na nasabi ko kanina, meron tayong mga limitasyon. May mga bagay na hindi natin kaya gawin maliban na tayo ay samahan at kasiyahan ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. So, all of them were filled by the Holy Spirit. Pero, nung sila ba'y napuspos ng banal na Espiritu, in-enjoy lamang ba nila yung kapuspusan nila? Nung sila'y pinagpala, in-enjoy lang ba nila yun? Di ba, pag ikaw ay answered prayer, hindi po pwedeng hindi mo ito ibahagi at hindi mo sabihin, sister, alam mo ba, yung panalangin ko sinagot ng Diyos. Brother, alam mo ba, na kahapon masakit yung paa ko, pero nung nanalangin ako sa Diyos, inilehas ko yung aking kamay sa aking masakit na bahagi ng aking katawan, naranasan ko yung pagpapagaling ng Diyos. So merong tayong dapat gawin after we receive the empowerment of the Holy Spirit. Kasi masasayang yung panahon ng ating pong paghihintay at tinanggap natin yung kapuspusan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay dahil meron pong purpose. Merong layunin ng Diyos. Bakit tayo ay kanyang pinuspos, tayo ay kanyang pinagpala, tayo ay kanyang iniligtas, nararanasan natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pag-ibig sa ating pong mga buhay. Tignan niyo po, nung sila'y mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos, even though the Bible says na sila'y nagsalita ng iba't ibang wika, mga salita na hindi kayang unawain ng sino mang isa sa kanila. Ito yung tinatawag na heavenly language. So, pagkatapos nilang maranasan yung bagay na yon, sila ba'y nag-uwian na?
At in-enjoy na lamang yung buhay na. Sarap talaga na maging isang Kristiyano. Ibang pakiramdam. Lalong-lalo na pag punong-puno ka ng problema at naglilid na ng worship si Brother Mark. Amen? Na pag ipinikit mo ang iyong mata at ikaw ay umaawit na sa Diyos ng mga awiting pagsamba sa Panginoon, ramdam na ramdam mo na may ginagawa ang Diyos. Parang gumagaan ang iyong pakiramdam. Yes, pwede natin maranasan yung mga bagay na yun. At sa ating pong pagpupuri, pwede nating maranasan yung pagtaloy ng kapangyarihan o yung empowerment ng Diyos sa buhay po natin. Pero hindi po ginagawa ng Diyos yung mga bagay na yon to be able for us to enjoy it. Para ito'y sarili lamang natin. Bagkos gawin po natin yung purpose ng bakit ginawa ng Diyos yung bagay na iyon. Amen? Tingnan niyo po in Acts chapter 2. In Acts chapter 2, verse 22 to 24, tingnan niyo po ang nangyari. That's why sabi ko nga, yung 3 keywords ay ibigyan natin ng pansin. Yung waiting, receiving, and witnessing. Acts chapter 2, 22 to 24. Ano sabi po dyan? Ito yung panahon na matapos mapuspos si Pedro ng Holy Spirit. Hindi siya umuwi. Bagkos siya ay pumunta sa mga lansangan, tumayo sa harapan ng maraming mga tao, at ito ang kanyang sinabi. Sabi niya, fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs which God did among you through Him, as yourselves know. Para bagang pinapaalala lamang ni Pedro yung mga signs and wonders na ginawa ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen? Kasi ang tao mabilis makalimot. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, salamat sa Diyos. Hindi ka ganun. Amen? So, muling ipinaalala ni Pedro sa mga Israelita yung himala, yung kahangahangang ginawa ng Diyos, yung mga pagpapagaling ng ating pong Panginoon. Kasi nakita ni Pedro na itong mga tao ito ay nawala na yung init nila sa Diyos. Nandun na sila ay tumatalikod na sa kanilang pananampalataya. So, Peter reminded these people. And then sunod. Then sabi niya, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you with the help of wicked men. Okay? Ito naman yung mga tao na mga religious people na sa pamamagitan ng kanilang bulag pagkabulag sa katotohanan, sila ang naging dahilan para maging katuwang nila ang mga wicked people para pahirapan si Jesus, ipako sa krus. Ang lahat ng iyon ay inalaw ng ating Panginoon kasi yun ang plano ng Panginoon. Amen? Of wicked people put Him to death by nailing Him to the cross. And then, sunod, but God raised Him from the dead, freeing Him from the agony of death, because
it was impossible for death to keep him its hold on him. Amen? So, ibig sabihin, ang kamatayan ay walang kapangyarihan kay Jesus. Kaya siya ay muling nabuhay. At nananatiling buhay. At hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Amen? At alam niyo ba, when Jesus spoke to these words, alam niyo po ang nangyari? Marami sa mga tao na nakapakinig. Yung iba nagkaroon ng takot. Yung iba ay nagkaroon ng conviction. At sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan, nangagsisi at tinanggap ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At sabi po ng Biblia, marami ang naligtas. At alam niyo ba kung ilan? Sa isang gawain lamang, sa isang pagpapahayag ng katotohanan, after they were empowered by the Holy Spirit. Alam niyo po kung ilan? Ilan daw po ang naligtas? Sabi po ng Biblia in verse 41. Ano sabi po dyan? Those who accepted His message were baptized, and about 3,000 were added to their numbers that day. Amen? 3,000. Hallelujah. I wish and I pray na dumating tayo sa ganoong kalalagayan. Amen? Lalo-lalo na sa mga manggagawa natin na nagpupunta sa mga eskwelahan na hindi lamang sa isang classroom ay 30, 40, or 50 students, kundi yung buong eskwelahan, lahat ng mga mag-aaral ay tumanggap sa ating pong Panginoon, kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen? Kaya salamat sa Diyos sa buhay ng mga kamanggagawa natin na nag-commit na maging katuwang natin para abutin ang mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan. Pagpalain kayo at gamitin kayo at i-empower kayo ng ating Panginoon. Amen? Ang reward nyo ay magmumula sa ating Panginoon. Amen? 3,000 added into the kingdom of God sa araw na iyon. Hallelujah. Sa ating po mga buhay, before we come into these states of waiting, receiving, and witnessing, dapat mga kapatid, meron po tayong dapat gawin sa ating mga buhay. Hindi po automatic ang mga bagay na ito. Ha? Naalala po yung alaga namin puting ngayon na napulot ni Precious nung siya ay nagja-jogging dyan sa sabana. Pangalan niya Kali. Siguro nung kinuha niya maliit pa. Kasi nadatnan ko maliit pa, pero unti-unti habang lumilipas ang araw, lumalaki. So merong proseso na pinagdadaanan itong puting na ito. Dati-dati ang kanyang sinusundan si Precious, si Julie. Ngayon ayaw na nila kay Julie at kay Precious, sa akin na sumusunod. Paano pag umiiyak? Walang ginawa si pastor kundi pakainin. Na-spoil sa akin. So, before we come to this stage of spiritual life, kailangan nating dumaan sa proseso nito. Yung tinatawag na waiting, receiving, and witnessing.
And how to apply this in our lives. Sa time ng ating pong paghihintay, ito yung panahon na isa sa pinakamahirap sa buhay ng isang mananampalataya. Amen? Kahit hindi na lang sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang individual. Yung time of waiting ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ng isang tao. Pwede kang mabagot, pwede kang malungkot, pwede kang sumuko. Amen? Pero, sa buhay po natin as a followers of Jesus, and we want that someday God will use us to be an instrument sa propagation ng gospel ng ating pong Panginoon. Kung nais mo na ikaw ay magamit ng Diyos, kailangan mong dumaan sa season na ito, yung season ng waiting. Pero sa season ng waiting na ito, hindi yung wala kang ginagawa. Ano ang gagawin mo sa season ng iyong paghihintay? Para dumating ka doon sa tinatawag na paghayo. At maging katuwang ka sa propagation ng gospel. In time of your waiting, napakalaga na magkaroon ka ng tinatawag na personal devotion. Okay? Bakit mahalaga yung personal devotion po natin sa ating pong paghintay? O yung meron tayong disiplina sa pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon? At hindi lamang tayo nagkakaroon ng tinatawag na personal devotion o discipline sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos, kundi nandun din yung tuloy-tuloy nating pakikipagdiin at pakikipagtagpo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At itong tatlong bagay na ito, sa season ng ating pong paghihintay, yung personal devotion, yung discipline natin sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos, at yung pananalangin natin, dito natin ngayon mapapakinggan yung tinig ng Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos at kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Para sa bawat hakbang na gagawin mo at sa bawat desisyon na iyong gagawin, hindi ka magkakamali. At sa bawat kakausapin mo na tao na ibabahagi mo ang Ebanghelyo, tumpak na iyon yung gusto ng Panginoon dahil inihanda na ng Diyos ang kanyang puso niya para tanggapin niya ang Ebanghelyo. Amen? So, in the season of our waiting, kailangan tuloy-tuloy yung ating personal devotion at yung disiplina natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos at yung ating pong pananalangin. And then after that, darating naman tayo doon sa season ng receiving. Okay? Ito na yung panahon na ang Diyos naman ay nangungusap na sa atin. At binibigyan na tayo ng tinatawag na specific word. Okay? Naranasan niyo na ba yun? Na kayo ay nanalangin sa Diyos, and then, sa inyong kalagitnaan ng inyong paghihintay at ng inyong pananalangin, narinig niyo yung tinig ng Diyos, yung instruction ng Diyos na ito ang dapat mong gawin. Hindi mo man ito rektang maririnig, kundi merong gagamitin ng ating pong Panginoon. Na sa iyong patuloy na personal devotion mo, doon mo nakikita at natatanggap kung ano ang gusto ng ating pong Panginoon. Amen? O kaya naman sa ating pong pananalangin, doon natin matatanggap at maririnig ang tinig ng Diyos. Ano? Yung still small voice ng ating pong Panginoon. O kaya naman, sa iyong pagbabasa ng salita ng Diyos, biglang meron pong paggalaw ng iyong
ng iyong inner man. At doon mo malalaman na ito yung confirmation ng ating pong Panginoon. So, dito, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Pero, ano ang ating gagawin once we receive an instruction from God? Once we receive a specific word from God. Kasi naghintay ka eh. And then tumanggap ka ng mensahe sa ating Panginoon. Ano ngayon ang gagawin mo? Babaliwalain mo yung tinanggap mo? I-ignore mo? O isasantabi mo lang at tuloy ka sa iyong ginagawa? Dito na po pumapasok yung obedience natin sa salita o sa instruction na ating tinanggap sa ating Panginoon. So, nandito yung paghihintay, pagtanggap, at pagsasagawa. So every time we receive instruction, a specific word from God, God is waiting for our obedience and our action. Okay, sabi mo sa iyong katabi, kapatid. Pag may pangungusap ang Diyos, umilos ka naman. Amen? Diba sabi ko po sa inyo noong nakaraan, ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil hindi nyo ako tinigilan sa pananalangin nung habang ako po ay nasa Thailand. Ino-organize ang mission trip ng mga estudyante ng School of Acts at ng Healing Crusade na pinangunahan ni Pastor Raymond Muy. Alam nyo ba, bago ako mapunta ng Thailand, dito pa lamang sa Pilipinas, tuwing tumatawag sa akin si Pastor Raymond Muy, sabi niya, ngayong taon, saan kaya tayo pupunta? Sabi ko, as the Spirit leads, Pastor. Siguro pwedeng Malaysia o pwedeng Thailand. So, in-schedule yung pagpunta ko sa Malaysia. Pagdating ko sa Malaysia, umupo ulit. Inupuan namin ulit, nag-usap ulit kami, saan kaya tayo pupunta? Sabi ko, as the Spirit leads, Pastor. At siguradong merong lugar na ibibigay ang ating Panginoon. And then, sabi niya, meron ka bang contact sa Thailand? Sabi ko, meron pa naman ako mga contact sa Thailand. Actually, yung iba pinukontak ko na. Nagpaparamdam na ako, sabi ko. Pero sabi niya, how about we go back again to East Malaysia, Sarawak area, in Borneo. At ang ating target ay yung mga headhunters o yung mga taong walang ginawa nung unang panahon ay maghanap na mga tao na hindi nila kalahi at pupugutan nila at kakakain nila. Sabi ko, sige, di pupunta ako. Meron ka bang contact doon, Pastor? Sabi ko. Sure, sabi gano'n. So, sinundo ako sa airport ng Sarawak at pumunta po ako doon. Nag-stay po ako ng 10 araw. Naramdaman ko na hindi doon yung lugar para sa mission. Dahil yung date na gusto namin ay hindi po pwede yung mga local churches para maging katuwang namin sa gawain. So, nag-uusap-usap kami through telephone. Saan ba tayo ngayon? Saan ba tayo pupunta? Kailangan mo nang umalis dyan at maghanap ka ng panibagong lugar. And then, how about Thailand? Di Thailand ang aming pong plano. At alam niyo ba, sa aming pong patuloy na pananalangin, biglang nangusap ang Diyos sa asawa ni Pastor Raymond kay Pastora Lini. I heard something about the word Utay Tani. Kasi po sa Northeast Thailand, halos lahat ng probinsya ay napuntahan na namin.
So when I heard the word Uthai Thani, ay tinignan ko po sa mapa ng Thailand at nakita ko ay ito ay nasa central part of Thailand, going up to the north part of Thailand. At tinignan namin isang maliit lamang na probinsya. Pero alam niyo po, nagtataka kami kasi tuwing tatanungin ko yung mga kontak ko sa Thailand, sabi nila, why Uthai Thani? Uthai Thani is Ninoy. Alam niyo mo ano salita, ano ibig sabihin ng salitang Ninoy? Very small. And believers there is very little. Sabi gano'n. But sabi ko, we don't care if the place is very small and the believers is very little. As long this is the right place that God wants us to be. Alam niyo po, yun po ang nangyari. Pumunta po ako doon. Medyo may struggle kasi yung mga ibang mga pastor ay hindi ganoon ka-excited. Meron pa nga isang pastor na sabi niya nung unang kinausap ko, lalo-lalo na siya pa yung chairman ng buong ministerial fellowship doon, sabi niya, nung una kitang makausap, Pastor Ferdinand, ang aking pananampalataya sa gawain na yan ay 30%. Mantakay mo, Pastor ka, pagdating sa gawain ng Panginoon, ang faith mo, 30%. Pero habang tumatagal, habang pinapakinggan kita, Pastor Ferdinand, sabi niya gano'n, ngayon ay nasa 80% na ang aking pananampalataya. Alam nyo, to cut the story short, tama. Kung bakit yun yung pinuntahan namin. Kasi i-consider namin na ang mga Christian churches doon ay simbahan ng mga taong nasa ICU. Kasi ang mga simbahan doon ay pupugat-pugat na. Halos mamamatay na ang mga simbahan doon. Karamihan ng mga pastor, 65 years old above ang edad. At ang mga miyembro, halos wala kang makitang young people, mga senior citizen ang mga miyembro. At ang nakakalungkot, maswerte na kung mayroong 10 miyembro ang bawat simbahan. Pero sabi sa pag-aaral, dumating daw yung lugar na yon na ang mananampalataya ay umabot ng 100,000. At ang simbahan daw noon doon ay umabot ng 85 churches. At alam niyo ba kung ilan na lang natitirang nag-i-exist na church ngayon? 18. Yung iba nagsara na. Meron pa akong pinuntahan na isang church. 17 years old na yung church. Tatlong miyembro. Bakit ko na ikwento sa inyo dito? Kasi pinag-uusapan natin yung time of waiting and time of receiving a specific word and a specific instruction, and then we need to obey and go to a specific place kung saan tayo dadalhin ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, malaking impact ang nangyari po sa lugar na iyon. Nung matapos po yung mission namin doon, yung mga pastor na malulungkot, halos hindi makangiti, na kunting kibot, pera, kunting kibot, wala daw pang gasolina, kunting kibot, wala daw pang kain. Alam niyo po, first time sa 26 years ko pong pag-organize ng gawain sa Thailand na merong nag-sow ng seed sa gawain ng School of Acts na nagbigay, na merong isang pastor nagbigay ng 48,000, yung isa naman na nagbigay ng 30,000.
First time in 26 years. Kaya mga minamahal kong kapatid sa ating pong buhay, huwag nating baliwalain yung panahon ng ating pong paghihintay. Patuloy tayong mag-devotion, patuloy tayong maging disiplinado sa pag-aaral natin at pagbabasa natin ng salita ng Diyos, at matuto po tayong sumunod, mag-obey sa anumang instruction na gustong ipagawa ng Diyos at saan man tayo dalhin ng ating pong Panginoon. Amen? Napakaganda yung lugar na pupuntahan natin, doon tayo gustong dalhin ng Panginoon. Hindi dahil napilitan ka lang. Kasi pag napilitan ka lang, walang joy. Amen? Walang kapayapaan. Malulungkot ka. Amen? Baka hindi ka pa nagtatagal sa lugar na yun, sasabi, uuwi na ako. So, napakalaga na sa lahat ng ating pong gagawin, merong specific word or instruction ng ating pong Panginoon. At ito'y mangyayari lamang pag tayo ay natutong maghintay sa panahon na ibinigay ng ating Panginoon, at sa panahon ng ating paghihintay, samahan natin ng ating personal devotion at ng disiplinadong pag-aaral ng salita ng Diyos at tuloy-tuloy na pananalangin. Amen? Sabihin ko po sa inyo, as a believer, iba na po yung lifestyle dapat natin. Iba na po dapat yung mindset natin, yung priorities po natin. No? Dahil hindi na tayo kagaya dati. Nung hindi pa tayo mananampalataya, yes, may kinikilala tayong Diyos, pero hindi tayo lubusang nagtitiwala sa Kanya. Basta tayo kung anong naisipan natin, anong plinano natin, yun ang gagawin natin. Pero ngayon, iba na po ang takbo ng buhay po natin. Kahit na may mga plano tayo, hindi tayo kikilos, hindi tayo gagalaw, hanggat hindi natin ito ay pagkakatiwala sa Diyos at hanggat walang go signal ang ating pong Panginoon. Amen? Kaya matuto po tayo doon sa sinabi ni Haring Solomon, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding, but in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy. Siya lamang ang siyang tutulong sa atin upang tayo makarating doon sa karapat-dapat na ating pong paruroonan. Wait on the Lord, hear Him to speak to us, and go and do what He says. Wait, listen, and then go. Parang mampuyan, ikaw ay dumating sa crossing kung saan merong release ng tren. Diba? Pag naka-red, maghihintay ka. Pero habang nakahintay ka, kailangan talasan mo ang iyong patinig. Dahil yung dadaan naman na tren sigurado maingay naman yun. Pip-pup-pup naman yun Ha? And then pag nakalagpas na, saka ka lang go. Yung iba, stop na nga, may naririnig na, go pa rin na go. Kaya napapahama. Alam niyo ba na si Jesus, wala siyang ginagawa na hindi niya ito nakikita at naririnig sama. Ito po yung lifestyle ni Jesus bago po tayo manalangin. Si Jesus, He always go to the mountain para to wait on the Lord. Siya'y nananalangin doon, nananatili sa presensya ng Ama at nakikipagtiig siya sa Ama. He always go to the mountainside to wait and to pray. And then every time he go to the mountainside to wait and to pray, he always receive instruction from the Father. And every time he receive instruction from the Father, yun lamang ang kanyang ginagawa sa kanyang buhay. Di ba sabi niya, wala akong ginagawa na hindi ko nakita at hindi sinabi ng Ama. Okay? So, sa isang matagumpay,
na buhay ng isang mananampalataya ay yung matuto tayong maghintay, makapakinig ng instruction ng specific na word ng ating pong Panginoon, at tayo ay gagalaw at kikilos. Amen? So, we need to continue to inquire of the Lord, wait patiently unto Him, and receive His instruction, and then we need to make a decision to obey and to go. Amen? Mga kapatid, nasaan na tayo sa tatlong bagay na ito sa buhay natin? Are you in the season of waiting? Nasa season ka ng nag-personal devotion ka at disiplinado ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos at nasa season ka ng pananalangin? Or are you in the season of receiving God's instruction or His specific word? Or are you in the season of obeying and ready to go and be a witness to others? Nasaan ka man sa tatlong bagay na ito, ang mahalaga, nandoon ka sa isang kalalagayan. Every time God moves, you are ready. Tayo po'y tumayo, tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, itaas po natin ang ating kamay. Thank you, Lord. Hallelujah. O Rabbi Yandes, Sikarababa Yandes. Malinaw ang salita ng Diyos na ating pong napakinggan sa umagang ito. At malinaw na sinasabi ng ating pong Panginoon na nais Kanyang gamitin. Nais niya na ikaw ay humayo, maging kabahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Pero ang tanong, are you ready enough to do this calling in your life? Sa ating pong paglapit sa ating pong Panginoon, nasaan ka man sa tatlong bagay na ito na aking sinabi? The season of waiting, the season of receiving, or in the season of witnessing. Kapatid, kausapin mo ang ating Panginoon. At hayaan mo na siya ang patuloy na kumilos at gumalaw sa iyong buhay. At sasabihin ko sa iyo, kapatid, pag naranasan mo sa amang bagay, sa amang antas ka ng iyong buhay ngayon, mai-enjoy mo ang pagiging isang tagusunod at mananampalataya ni Kristo. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo na aming pong tinanggap. Muli, O Diyos, binuksan mo ang aming pong mga kamalayan at muli mong ipinaunawa sa amin ang kahalagahan ng tatlong bagay na ito sa aming pong mga buhay. Yes, Lord, hindi po kami pare-parehas ng antas, ng level ng aming pong buhay bilang isang mananampalataya at tagasunod mo. Nasaan man kami sa tatlong antas na ito, O Diyos, ng buhay ng isang mananampalataya. Lord, we need your grace. Kailangan namin ang iyong biyaya. Dahil alam namin, Panginoon, without your grace, mahihirapan kami. Mahihirapan kami maghintay. Mahihirapan kami maglaan ng oras
sa pagbabasa ng iyong salita. Mahirapan kami, Panginoon, na magkaroon lagi ng aming personal devotion at maging sa aming pong pananalangin. Lord, tulungan mo kami, ipadalo mo ang iyong biyaya sa aming pong mga buhay. Maging sa aming kalalagayan ngayon, let your grace, O God, be upon your people. Lord, salamat po. Dahil ikaw ang Diyos na patuloy na mangungusap sa bawat isa sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na dumating kami sa punto ng aming mga buhay na aming po mapapakinggan ng malinaw ang iyong tinig. Lord, tatanggap kami ng malinaw na instruction na nagmumula sa iyo. Makakatanggap kami ng malinaw, Panginoon, na kapahayagan mula sa iyo. Upang sa ganun, Panginoon, ito lamang ang aming magawa. Hindi yung mga bagay na gusto namin. Hindi yung mga sinasabi ng tao, kundi kung ano yung sinasabi mo po, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, bigyan mo kami ng isang pusong pasunurin. That every time we receive instruction from you, every time we receive, Lord, a specific word from you, we will obey. We will go. Salamat, Panginoon. Salamat po. Lord, sa oras na ito, i-empower mo muli ang iyong mga anak upang patuloy nilang maranasan ang iyong pagpapalakas. I-empower mo muli, Panginoon, ang iyong mga anak upang muling tumibay, tumatag ang kanilang pananampalataya. Lord, i-empower mo muli ang iyong mga anak upang sa ganun, O Diyos, ang kanilang makita ay yung mga dakila mong plano lamang sa kanilang mga buhay. Ama, sa oras na ito, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, in the name of Jesus, Lord, open the windows of heaven and pour out your power, O God, upon your people. Hallelujah. Receive the power of God. Receive the Holy Spirit in your life right now in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Oh, excited kami, Panginoon, sa iyong gagawin sa aming pong mga buhay. Excited kami, Panginoon, sa gagawin mong pagpapalago sa aming pong iglesia. Excited mo kami, Panginoon, sa iyong paggamit sa bawat isa sa amin. Sino man yung aming makataong pagpalad, sino man yung aming makausap, sino man yung aming makasama. Lord, I pray, O God, let your Holy Spirit, O God, manifest in our lives. Salamat po. Purihin ka, nakilain ka. Sa oras din ito po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at sa iyong biyaya, sirain mo ang anumang gawa ng kaaway sa aming pong mga buhay. Panginoon, ang kapangyarihan ng kakulangan, ang kapangyarihan sa pagkakabaon sa utang, ay aming sinisira at pinawasak sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito po, Panginoon, aming binubuksan ang langit at ibuhos po, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong provisyon, ang iyong pagpapala sa iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Maranasan nila na ikaw ang kanilang Jehovah Jireh. At sa oras na ito po, Panginoon, Lord, aming sinisira at binawasak ang anumang kapangyarihan ng sakit at karamdaman sa bawat parte ng katawan ng iyong mga anak na nandito sa apat na sulok ng building na ito po, Panginoon. Maging yung aming mga kapatiran na nasa online. Lord, anuman ang kanilang sakit at karamdaman sa amang parte ng kanilang katawan, Ama, sa oras na ito, iuunat mo ang iyong mapaghimalang mga kamay. Hipuin mo ang parte ng kanilang katawan na merong problema, merong sakit at karamdaman, at igawad mo po, Panginoon,
Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. In the name of Jesus, we release your healing power right now. In Jesus' name. And by the stripe of Jesus, lahat ng sakit at karamdaman ay pinagaling na ng ating Panginoon. Lord, sa lahat ng may pinagdaraan ng pagsubok problema sa kanilang mga buhay, sa kanilang anak, sa kanilang pamilya, o sino mang miyembro ng kanilang pamilya, anumang klaseng problema, ikaw ang solusyon. You are the answer, O God. Kaya aming sinisira at pinuwasan ang anumang kapangyarihan ng pagsubok at problema sa kanilang mga buhay in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. At kinakalagad namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong mga buhay. Ayan po, Diyos, na sa bawat humahayo, sa mga eskwelahan, sa mga komunidad, sa mga purok, Panginoon, at sa mga life group na meron po kami, Lord, gamitin mo ang bawat isa na ang bawat lugar na ito, Diyos, ay mapuno ng iyong kapangyarihan. At Lord, maraming kaluluwa ang maligtas. Kaya Ama, sa oras na ito, muli sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagtakila sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Where I belong.